Paano nga ba magpadala ng pera from BPI to RCBC online? By the way, kung first time mo sa channel na ito and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Na-install ko na yung BPI app, mag-login ako dito, pwedeng gamit yung username and password. Pwede rin naman yung fingerprint kung na-setup nyo na yung biometrics login. Sa pag-setup nga pala nun, pumunta lang sa more, meron ditong general settings, at makikita nyo yung biometrics login, naka-enable or naka-on na siya sa akin. Balik tayo sa my accounts, makikita mo agad dito yung account mo sa BPI, maging kung magkano yung laman nito. Sa transfer, ito na yung part kung saan pwede ka na mag-transfer ng pera sa ibang bangko. Kung sakaling meron ka ng QR code, pwede mong itap itong transfer via QR code at i-scan lang yung code na yon. Sa bandang baba, pwede ka rin mag-upload ng QR code just in case na pinadala pala sa iyo yung QR code at sinave mo sa gallery mo. Sa akin, close ko to kasi ang pipiliin natin ay yung manual na process. Tap ko tong to another bank, transfer from, dito manggagaling yung perang padala. So halimbawa, marami kang savings account sa BPI, piliin mo lang kung saan kukunin yung perang yon. Transfer to, pipili ka muna ng mode of transfer. Ibig sabihin, paano mailipat yung pera sa kabilang account via InstaPay ba or PesoNet. Kapag PesoNet, ito yung malakihang transfer, more than 50,000 pesos. At kapag after 4 PM ka pa nag-transfer, the next banking day na malilipat yung pera. Pero mababawas na agad sa account mo yun. Kapag InstaPay naman, mababawas din agad sa account mo at malilipat din agad yung pera doon sa pinagpapadalhan mo. Maliit lang yung pwedeng i-transfer, less than 50,000 pesos. So sa akin, since hindi naman lagpas sa 50,000 pesos yung inilipat ko, InstaPay na lang para nga rin naman mabilis yung pag-transfer ng pera. Andito nga pala yung list of banks sa pagpipilian. So sa akin, search ko na lang ay RCBC. Ito siya. Transfer using, pwedeng account number, email address, or cellphone number. Sa akin, account number. At kumpletuhin yung mga hinihingi info, yung account number sa RCBC. Maging kung sino yung owner nung bank account na yon. Kung sakaling alam mo na magka-transfer ka pala ng pera ulit dito sa account na to, mas maganda na i-add mo to sa favorites para nakasave na yung banking details at hindi mo na kailangan i-enter ulit yung account number maging yung account name. Tap ko tong continue. This time, yung amount naman, tap ko na ulit yung continue. I-double check kung tama lahat ng info, especially yung account number na paglilipatan ng pera at yung transfer amount na rin. Merong charge nga pala na 25 pesos for this transaction. Kapag okay na, i-tap lang tong confirm. At para ma-approve yung pag-transfer na to, pwedeng gamitin yung fingerprints mo or yung mobile key mo sa BPI. Hindi ka nga pala makakapag-transfer ng pera kung hindi naka-on yung sa mobile key. At kapag okay na, makikita mo tong your transfer was successful. Pwede mo nang i-download itong confirmation na to o itong proof ay pwede mong i-share dun sa pinagpadalhan mo ng pera, confirming na napadalan mo na nga yung pera gamit yung BPI app mo. Pag chinek mo rin nga pala yung transaction history mo, makikita mo yung dalawang transaction. Una, yung amount na nabawas sa'yo. Pangalawa naman ay yung fee for this transfer. So, ganon kadali maglipat ng pera from BPI to other bank katulad ng RCBC. Sana nakatulong tong video na to kung pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang tutorial videos, pwede mong i-check itong nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!